Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Sa The Better News, PBBM pinangunahan ang pagbubukas ng kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa. Ating panoorin sa The Better News report ni Rovic Manuel. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na handa na ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa Artificial Intelligence o AI. Ginawa ng Pangulo ang pahayag na yan matapos ilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Santa Rosa, Laguna, isang 500 megawatt hyperscale facility na idinisenyo upang paglingkuran ang mga pandaigdigang leader sa teknolohiya pagdating sa cloud services at AI. Ang pasilidad ay dinevelop ng Vitro Incorporated sa ilalim ng PLDT Group na ang layunin ay suportahan ang pangangailangan sa advanced computing. Magsisilbi itong warehouse o malaking storage ng data at malalaking impormasyon. Sa talumpati ni PBBM, sinabi nito na ang pagbubukas ng data center ay patunay na handa na ang Pilipinas sa mundo ng digitalization. Data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, MRT3, LRT1 at 2 may libreng sakay mula ngayong araw. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Lines 1 at 2. Magsisimula ito ngayong araw hanggang sa araw ng Sabado, May 3, bilang bahagi ng Labor Day bukas. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na ang hakbang ay bilang pagkilala sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Hihit ng Pangulo na mayroong malaking tulong ang mga manggagawa, hindi lamang sa ekonomiya at sa halip ay sa buong society. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.